Sige nga, kung talagang friendship kita, ano yung unang video na shinare ko on my YouTube channel? Oh my God! Your first? The brownie? Wrong! Friendship over! Bye, guys! Diba? Kasi po si Miss Erin is now an aspiring content creator. Kaya on today's video, bibigyan kita ng mga tips and pointers kung paano maging isang successful na content creator. And syempre, aside from becoming a successful content creator, paano mo ma-maintain yung success na yun? Anong pangarap mo na, may pangarap ka ba ng mga brands? May pangarap ka bang mga makakolaborate? Kapag ka na-reach mo ang umangat-angat yung level mo? To have more reach para marami ma-inspire na tao and motivate. And most especially, to work with mga big brands. Big, as in big. Kasing big ko before. Diba? Ako pangarap ko yan eh. Nung bata pa lang ako, parang sinasabi ko, pag naging chef ako, pag nagkaroon ako ng restaurant, pag nagka-cooking show, kasi dati hindi pa naman uso yung mga YouTube, yung mga TikTok na yan. Mga content. Sabi ko, pagka nagka-cooking show ako, I want to partner with big, trusted, and reliable brands. Important yun. Big, trusted, reliable. So ngayon, bibigyan kita ng mga tips kung paano mo ma-achieve yan. Pero bago yan, alam mo ba kahapon? Kasi di ba nagpapa-renovate kami ng bahay. Yes. Girl, nabuklat ko itong mga recipe booklets ni Mami Rose. Ang tignan dami. mo, tignan mo to. Di ba? Parang from the 80s pa to. Baka hindi May pa ako sinisilang. May mga abo-abo pa. Diba? Baka panahon pa ni Rosette at ni Dayan to. Hindi ba tayo pinapanganak? Pero inabot ko na kasi, pag nag-grocery kami ni Mami Rose, yung bumibili siya ng mga Del Monte products and may kalakip na Del Monte Kitchenomics recipe booklets or recipe cards. Mga freebies. Yes. At dahil lagi kang dumadating dito ng gutom at mahilig ka sa kaldereta and kanin, lutuin natin itong kaldereta arroz valenciana. Siyempre, dapat Del Monte, the #1 brand trusted by moms para di ka mapapahiya at siguradong masarap. Ayan, maggisa-gisa na tayo, girl. Alam mo ba na this particular recipe ay mas matanda pa ata sa atin? 19 kopong-kopong? Yes, 19 kopong-kopong pa to. Kasi ang Del Monte Kitchenomics was established in 1984 during the financial crisis. Hindi pa tayo pinapanganak niya. Sige nga, since naka-apron ka ng Del Monte Kitchenomics ngayon, alam mo ba ang ibig sabihin ng Kitchenomics? Kitchen and economics? Actually, may tama ka. Kasi, ang Del Monte Kitchenomics, Kitchen and Economics, nagpro-produce sila ng mga recipes, techniques, and tips na budget-friendly para sa mga households. So, ang Kitchenomics ay recipe for mga households, di ba, when you buy a Del Monte product during that time, may mga kasama mga leaflets, recipe cards like the one I showed you. Di ba? And yung mga recipes doon, hindi lang masarap. Ano pa? Kundi it's also budget-friendly. Yes. Kasi during that time, napaka-importante ng budget. Yung bang sa kitchen, you produce meals that are delicious, beautiful, healthy for your family without hurting your budget. Yeah. Diba? Your pocket. Gigisa ko na to. So, mantika. Exciting. And then, bawang. Magigisa na. Yes. Sibuyas. So, parang magkakaldereta ka muna dito. Tapos, tsaka natin ilalagay yung malagkit. Lagay natin ng chicken, skin side down. This is thigh part? Yes. Wow. Skin side down para mag-brown yung Skin.
O ayan, di ba? Para ka talagang nagkakaldereta muna bago mo ilalagay yung bigas para maging Valenciana. Ooh, so magiging ano to, 2 celebratory dishes in 1. Diba? Galing mo talaga! Meron ng kaldereta, may Valenciana pa, arroz Valenciana. Very good! Medyo nagbabrown na yung manok. Hindi naman kailangan brown na brown yan. Kung gusto mo mamaya na brown, pwede mong i-pan fry ng mabilis yan. So, maglalagay lang tayo ng 2 bouillon cubes. Smells so good na. The water, 1 liter of water or 4 cups. Wow. Sabi sa'yo, parang nagkakaldereta ka talaga. Soy sauce. At syempre, maglalagay tayo ng Del Monte tomato sauce. It's made from 100% real tomatoes. Kaya naman rich, thick, and siksik sa lasa. Wow. Okay, and then let's put the malagkit rice. Hinugasan ko to kanina. Okay. Smells good. Kasi minsan may mga nakakalagpas na mga bukbok. So now, the next step is ilalagay natin yan sa lowest heat setting ng stove and parang isasaing lang natin. So simmer. Yes. Mahinang-mahina. Mahinang-mahina. Na simmer. Tatagal to ng mga 20 to 30 minutes. Okay. Baka may mga tanong ka pa I habang have a sinisimmer. Anong question How mo? does it feel ngayon na ano bang tawag doon? Partner, ano ba? Hindi ko alam. Tawagin natin kasi yung manager. Ayan, darling. Halika dito. Bumarla ka dito. Bigyan ng mic yan. Ano bang tawag? Alam ko parang hindi endorser eh. Kasi pag... brand ambassador. Oh, ang sarap pakinggan. Diba? Oo, di ba? Brand ambassador dahil bibigyan na kita ng visa. Charot. Parang ambassador. Naging consulate. Charot. It feels good. Di ba? Kasi syempre, nung bata pa lang talaga ako, binanggit ko sa'yo kanina, when I see these brands sa halls ng grocery stores, ako naman as a chef, halimbawa pag magkakaldereta kami, kasi ang kasama ko palagi noon si Nanay Rose. So pag magkakalyos yan, kukuha siya ng Del Monte, ako yung taga-kuha. Kunin mo yan. Tinuturo niya sa akin eh. Bata pa lang ako. So when I would reach for this from the shelves, parang sinasabi ko, someday. Wow. Oo. Ayun, so I feel proud. Pero syempre, ang hindi alam ng marami ng mga netizens, and gusto ko din malaman mo, na you feel proud, you feel happy, but it's really a big responsibility. Kasi you want an established, credible, a brand with integrity. Dapat ikaw mismo, meron ka din ng mga hinahanap mo sa isang brand. You have integrity, you have credibility, di ba? Diba? Kasi pag hawak mo na yung brand na yan, may hawak ka ng isang brand, may hawak ka ng isang product, hindi lang yung produkto yung tinitignan ng viewers, kung hindi, kung sino din yung may hawak. Yun yung binibigay ko na tips sa'yo. Okay, that's very inspirational. Kaya kung papaano, hello Chef Meg, the Team Del Monte, Kitchenomics team, kung papaano nila tinetest ng napakaraming beses yung mga recipes na nasa likod ng pakete nila. Bago ilagay dyan. Hindi naman tatagal ng 40 years yan, girl. Kung hindi nagtitiwala ang Pilipino dyan sa brand na yan. Ano pang idadagdag ni manager? With great power. Kasi syempre, 'di ba, yung mga ka-kitch, yung mga members ng Kitchenomics Club, 'di ba? Kinalakihan na nila na they've been using the recipes na talagang tried and tested. Yes. So talagang they expect na you maintain the same quality of recipes and then ingredients na na-maintain naman talaga ng Del Monte Kitchenomics brand. So it's really a very good brand. And you can see it naman kasi
being in the industry for 40 years, diba? It says a lot about a brand. It is a household. Yes, household brand diba? na talaga. Household brand. Part of us, of our lives. And I'm sure, diba, ikaw kanina, you shared your Kitchenomics story, diba? So, I'm sure yung mga ka-kitsch, they also have their own Kitchenomics story. Diba? Na, diba, you want to invite them to share? To share! Diba? I-share nyo ang mga istorya nyo na kagaya ko dating kinukuha ko from the grocery shelf ang tomato sauce ng Del Monte at saka peaches. Di ba? Yung kinukuha dati. And na-inspire ako, kayo, ano ang inyong Kitchenomics story? Yes. I-share ninyo yan. Saan ba nila ilalagay yan? Sa Kitchenomics Club. Sa Kitchenomics page. Club. Kasi may legacy awards, diba? Ay! They can join the legacy awards, and then when they join, they get a chance to win. Ano bang premyo? Yung lunch nyo, diba? Lunch with kakit. Lunch with Chef Ari? Ay, gusto ko yan. Mahilig ako sa mga lunch. Di ba? Alam mo naman, mahilig ako kumain. And balita ko dyan, ang lunch na yan, saan ba gagawin yan lunch? Surprise. A surprise Yes. yan. Surprise. To be Surprise. announced, to be announced. Pero ako alam ko kasi so secret na lang. Pero TBA. It's something na you should really look forward to. Yes. Dahil maski ako, excited akong mag-lunch doon sa lugar na yon. Yes. Ayan, di ba? Wow. Kailangan constant steering para hindi siya manikit. So now, the next step is to try if the rice is already cooked. Will I try to? Yes, ikaw nga patitikimin ko. Okay. The rice is cooked. Okay, so once the rice is cooked, ang next step mo, i-assemble mo na yung mga chicken sa ibabaw. Kunin mo lang na ganun. And what I'll do, lalakasan ko ng konti yung apoy para merong natutustan ng konti sa ilalim. Ako kasi personally, gusto ko yung may natotoast. And then we just put bell pepper. Close to patutong na. Yes. And then, green peas. And then tatakpan natin ulit to ng mga Few minutes. 2 to 3 minutes just to cook the vegetables quickly. Ready? Diba may kaldereta ka na, may Valenciana ka pa. Ikaw na! Natatakot ako. Baka makapasok ko. Excited na kami. Diba? So let's turn off the flame and then let's try. O sige, kanya-kanyang kuha. So, ano talaga siya, budget friendly. Yes. Kasi It's ito a yung full protein. meal. Kasi Yes. carbs, protein, veggies. Yeah, pero it looks very festive. It is. Diba? Natikman ko na ang sarap. It's so flavorful. Alam mo, ano siya, pwede pa siyang plain rice on the side. Yes. Pinatikim ko na kasi kay Miss Erin, pinatikim ko na sa kanya yung tinest kong recipe nito kanina. Yeah. Ganito kadami agad. First serving. Tapos kukunin mo yung tutong. Ako yung tutong kasi yung gusto ko dyan. Kung ayaw nyo naman yung may tutong, you can always use a non-stick pot or non-stick skillet. Exciting. Ano masasabi mo? It's so flavorful. Ganon. Ang sarap, my God. Sarap. Oh, ayan. I'm sure takam na rin kayo. So what are you waiting for? Gumawa ka na nitong caldereta arroz Valenciana. And don't forget to share your Kitchenomics story. And also join the Kakitch Legacy Awards for a chance to bond with Chef Arby over lunch. Diba? Malay mo, isama kita sa lunch. Kasama talaga. So, Chef Arby and Eric. Diba? Alam niyo, bitbitin ko kayong dalawa doon. Kung papapasukin kayo ng guard. Pwede namang bit-bit lang nasa labas. Charot. Diba? We'll see you soon! Sending love!